yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Yan ang presidente namin sa darating na 2028. Disente at diretso magsalita, hindi pa utal-utal. At ito no, fresh na fresh pa ang ating VP Inday Sara Duterte. Talagang hindi siya yung parang mukhang naagnas na. Hindi, ito nga no, seryoso. Wala akong masabi sa mga nabanggit mo, VP Sara, dahil nga ako isang ayon talaga sa mga sinabi mo. Unang-una dyan, yung unity. Yan ang gusto mong sabihin eh. Yan ang wala sa atin ngayon, yung pagkakaisa. Dahil nga tayo ay parang nagiging divided talaga. Dahil nga ang pamumuno ng administrasyong bulok na ito, eh yun nga, talagang hindi makontrol-kontrol ang mga nangyayaring krisis sa bansa natin. Ultimo yung Senado na panghihimasukan nila. At kaya nagkakaganyan ang Senado natin ngayon, parang nagiging dalawa. Dahil nga yung kabilang panig nga, yung kila Senator Alan Peter Cayetano, yan, nagkakabanggaan dun sa kabila na yun nga, mga masyadong ambisyoso na talagang masyadong kapit na kapit sa kapangyarihan dyan sa palasyo. Kaya mga Kanoypi, kung pag-iisipan nyo ng malalim, no, ito ay may epekto talaga sa ating ekonomiya, yung mga nangyaring divisiveness na yan. Dahil yung mga negosyante, yung mga investors ngayon na nasa bansa natin, eh baka balang araw matakot yung mga yan at mag-back out na at umalis na sa bansa natin dahil nga syempre baka matakot sila na mas lalong magkaroon ng political instability o yun talagang magkaroon talaga ng pagkakahiwalay sa dalawang faction nga ng gobyerno ngayon. So sana lang maisip ng mga leader natin ngayon na etong mga binitawan mong salita, VP Sara, talagang namnamin nila at talagang maging concerned sila para sa bayan, hindi yung kanya-kanyang mga interest nila sa parating na 2028. Alam kasi namin, VP Sara, na ikaw talaga ang pinakamalakas ngayon na kandidato. At syempre, hindi lang basta malakas, ikaw talaga may political will. Sa lahat ng mga posibleng tumakbo, ikaw lang talaga ang nakikita namin na the best, na halos kaparehas ng ating Tatay Digong. Kaya alam namin na ang bansang Pilipinas mapupunta sa isang magandang direksyon kapag ikaw ang namuno sa amin. Sana in the coming days, itong mga politikong ito na napakasakim, talagang makonsensya. At sila dapat magkaisa muna lalo dyan sa Senate. At nang ang ating ekonomiya kahit papano makasurvive man lang itong bago dumating man lang ang 2028 elections, no. Itong natitirang 2 taon, sana hindi lalo maghirap ng sobrang mga Pilipino. Kahit ma-maintain lang natin kung ano ang nangyayari ngayon, pwede na yun siguro. Pero pagdating ng 2028 mga Kanoypi, maghintay tayo sa ating potential na ikakaginhawa, no? Kapag ang ating VP Sara Duterte naupo na bilang Pangulo ng ating bansa.